Hello mga kaibigan at welcome dito sa ating channel kung saan pag-uusapan natin ang kwento sa buhay ng isang napakalakas na hero sa larong Mobile Legends Bangbang. Kaibigan, pag-uusapan natin ngayon ang naging buhay ni Fredren. Bakit nga ba tinatawag na Rouge of Appraiser si Fredren? Sabay-sabay nating alamin mga kaibigan. Si Fredren ay isang miyembro ng Vance family. Siya ay anak ni Duke Vance at kapatid ni Harley at Leslie. Gusto ni Duke Vance na maakyat ang pinakatuktok ng Imperial Nobility kaya pinag-ensayo niya ang kanyang mga anak para maging magaling, matapang, at mahusay na ehemplo para sa mga nobles. Pero si Fredren ay walang interest sa pangarap ng kanyang ama kaya hindi niya kailanman sinunod ang tugon ng kanyang ama. Napag-isipan ng Duke na wala talagang magandang maidudulot si Fredren sa kanya kaya ipapadala niya ito sa Monastery of Light. Pero bago pa man siya napadala sa Monastery of Light ay tumakas si Fredren para magkaroon ng kanyang sariling adventure at dito na nagsimula ang kanyang pakikipagsapalaran. Sa kanyang paglalakbay, si Fredren ay umabot sa Northern Vale, Agalta Gerlands, at sa Los Pecados kung saan siya naninirahan at nananrabaho ngayon bilang isang appraiser. Ang appraiser ay isang tao na ang trabaho ay tahasin ang halaga ng pera ng isang bagay. Ito ang trabaho ni Fredren sa Los Pecados hindi dahil gusto niya kundi dahil meron sayang layunin na gusto niyang makamit gamit ang napakalaking halaga ng pera. Ang layunin na ito ay nabuo dahil sa nangyaring aksidente 12 years ikalabindalawa ng Agosto years ago nung si Fredren ay palakbay-lakbay pa lang siya ay nagkaroon ng pangarap. At ang pangarap na ito ay kunin ang Ancient Crystal para mapatunayan ang kanyang sarili sa karamihan lalong-lalo na sa kanyang ama. Sa kanyang pakikipagsapalaran ay meron sayang kasama. Ang pangalan niya ay Frey, siya ang nag-iisang kaibigan ni Fredren na nandoon para sa kanya sa panahon ng kasiyahan at kahit sa panahon ng kalungkutan. Nung sila ay napunta sa Ancient Altar may higanteng kristal na nagniningning sa sentro nito. Dahil gusto itong makuha ni Fredren, sinubukan niya itong hawakan, pero siya ay binalaan ni Frey. Si Fredren ay hindi nakinig at hinawakan pa rin niya ito. Ang balance ng Ancient Ward ay nag-iba at biglang may sumulpat na tao suot ang isang black cloak sa sentro ng altar. Sinabi ng misteryosong tao na, "You too will be my final offering." At yun ang mga huling salita na narinig nila Fredren at Frey bago gumuho ang lugar. Silang dalawa ay natrap sa loob ng Ancient Altar at biglang may nakitang bato si Frey na may nakaukit na parang sagot sa kanilang sitwasyon ngayon. Kaya may naisip na idea si Frey at kinuha niya ang Ancient Crystal sabay sabi niya, "Fredren, it's my turn to save you now." Tinulak ni Frey ang Ancient Crystal sa dibdib ni Fredren at binigay ni Frey kay Fredren ang nag-iisang chance para makasurvive. Ang kapangyarihan ng Ancient Crystal ay naging kay Fredren at ito ang nagprotekta sa kanya sa mga guho ng lugar. Pero nung binuksan niya ang kanyang mga mata ay wala na si Frey at ang mga guho ng lugar. Ang natira lamang ay ang magic compass ni Frey. May naitala ang blue pointer ng compass, ito ay ang bakas ng buhay ni Frey. Agad nagkaroon ng bagong quest si Fredren dahil nalaman niya na buhay pa si Frey. Para maghanap ng mga clue patungkol sa mga kinaroroonan ni Frey ay nanatili si Fredren sa Los Pecados bilang appraiser. Bilang appraiser, kikita siya ng malaking halaga ng pera at gagamitin niya ito para magsahod ng intelligence network para magkaroon ng kaalaman patungkol sa ruins. Para kay Fredren hindi batayan ang pera basta makita niya lang ang kanyang kaibigan na si Frey. "Frey, I will find you. You have my word." Kaibigan, kung nagustuhan mo ang bidyong ito ay huwag kalimutang pindutin ang like, subscribe, at share button para lagi kang updated sa mga susunod ko pang mga uploads. Pero bago ko tapusin ang bidyong ito ay nais ko munang pasalamatan kayong lahat sa walang sawang pagsuporta at pagtangkilik sa mga uploads ko. Hanggang sa muli, paalam.